Mga dad kuya, ang dami na talagang nagbubulgar na may gustong-gustong maging Prime Minister sa Pilipinas. Bakit gusto maging Prime Minister? Ay hindi nga raw, mukhang walang chance manalo sa pagka-presidente. I don't know kung anong mahika ang gagawin nila. Kasi kapag minahika nyo ang smart magic, yung nangyari po kasing 2022 elections na kung saan nanalo si Hello Kitty, may mahika o wala, mananalo naman si Hello Kitty. Pero may mga allegations, may mga allegations. Hello, Ate Sarah. Malay mo naman, di ba? Ah, Ate Odette, malay nyo naman. Ah, keep my fingers crossed. Okay, where was I? Yung 2022 elections, may mga allegations na magic. Kasi si Attorney si Queen Boljakera, di ba may mga exposition yan na nakipag-usap daw, ganon, na hindi daw totoo yung 20 million votes out of, yung malaking boto. Attorney Glenn Chong, sabi niya, may nakipag-usap nga daw sa mga execs or executives ng Smart Magic. Nando daw siya, muntikan na nga rin daw siyang isama, kaya lang hindi siya isinama ni Queen B dahil nga galit daw ang Smart Magic. But not you, because, galit daw sa yung Smart Magic. Sabi daw kay Atty. Glenn Chong. May naisamang dalawang appointees, di ba? Malamang nag-appoint doon si Queen B para makausap ang execs at yun na nga po, swak na sa banga, panalo na. So, kung sakali man pong pangarapin ng isang ano ba yun? Donald Duck? Donald Duck. Donald sa Disney ba yun? Talagang, parang gusto ko pumunta ng Disney, ha? Disney. Charot, Disney. Talagang pupunta ako dyan, Ate Odette, alam mo yan. Kung mamahikahin man po, itong si Jollibee, also known as Donald Duck, ng Smart Magic, magiging halata eh. Say mag-elect. Thank you po kaya Joel Marasigan. Halimbawa mag-election na 2028, tapos si VP Sara tatakbo, di ba? O kung di nyo na pa rin yung burahin sa mundo ha, hanapin nyo na lang yung maiksi nating video. Kung halimbawa election na ngayon, halimbawa 2028 na ngayon, tumakbo si VP Sara, tapos lalabanan siya ni Donald Duck, also known as Tambi, also known as Jollibee. Bida-bida kasi yan eh. Siya ngayon talaga ang busy-busyhan, siya ngayon ang active, no? Si Hello Kitty tulog, boyset na kinabuhi. Of course, Ate Aura, of course, para day off, di ba? Alam mo yan, igagala mo ako dyan. Okay, halimbawa election na, ligwak sa banga talaga si Tambi. Hindi siya uubra kay VP Sara. In fact, yung boto nga ni ni Hello Kitty, nalampasan pa ni VP Sara, di ba, noong 2022. So, may nagsalitang isang abogado, alam niyo na kung sino, at sinabi niya may balak daw talaga itong maging Prime Minister ng Pilipinas. Since mukhang hindi mananalo sa 2028, 'di ba? Mukhang hindi talaga gusto ng taong bayan kahit anong ngiti niya, kahit anong papogi niya, kahit anong bisibisihan niya, ayaw ng taong bayan, walang charm. Meron palang ganun. To be honest with you mga ate at kuya, nung si PRRD po ay alisin natin yung mask sa mukha nila ha, hold on. Kasi balak talaga po silang gurgurin eh. Alisin ko lang ha. Apish, pati yung kay VP Sara. Apish. Okay, one, two, di na wala. Three. Okay. Yeah, mas magandang ganyan. Seriously speaking mga ate at kuya, yung impression ko kay PRRD nung una ko siya nakita, although narinig ko na yan before, like bago yung 2016 elections, narinig ko na may mga Duterte na ang ganda ng ginagawa sa Davao, maunlad ang Davao, less crime sa Davao, pati yung Dakak, di ba? Yung Dakak Beach, white sand din daw yun. Narinig ko na yun, 2016 pa. Nene pa ako, sobrang nene ko pa noon kasi ngayon 18 na ako eh. Pwede na akong ligawan ngayon, di ba? 18 na. Huwag kayo kumantra. So, nung mga 2016, nene pa ako, narinig ko na ang Davao. And then, the first time na nakita ko si PRRD, nung kampanyahan na, nung 2016 elections, sabi ko, ay, hindi pogi, malapad ang ilong, bako-bako ang mukha. Yun ang first impression ko. Ay, hindi pogi ko. Ikukumpara baga natin sa itsura ni Tambi. Siyempre, may itsura si Tambi, no? Or si Donald Duck. Sabi ko, tapos ang mga allegations ng kay PRRD, 'di ba? Meron siyang Davao Death Squad, meron siyang 'di ba, mamamatay tao nga raw, ganyan. Berdugo, 'di ba? Yun ang term na ginagamit ng kay PRRD mga 2016 elections.
no, damon yun, nilagyan niya ng sungay yung kanyang mga ano, yung kanyang mga effigy at kung ano-ano pa, ginagawang caricature. So, tsaka nung nag-guest yan kay Vice Ganda, kung naalala niyo mga ate at kuya, kung kayo ay mahilig talaga sa Philippine politics, miski si Vice Ganda nun nangingilag-ngilag kay PRRD, di ba? Di ba, nangingilag siyang interview si PRRD kasi ang impression ng tao kay PRRD, malupit na leader at manggugurgor. Oh, sino naman ang mag-iisip na mababago yung impression ng mga Pilipino kay PRRD from not being pogi and pagiging berdugo to being loved by many kapag ka nga pumupunta ng Pilipinas, even dyan sa Hong Kong, di ba? Kanda iyak yung mga kababayan nating OFW makasalamuha si PRRD. And doon nga po ako na-touch, kaya very memorable sa akin ng Hong Kong, doon ako na-touch sa siya yung humingi ng sorry sa 'di ba sa Hong Kong government sa ginawa or nangyari noong panahon ni Pinoy na napaslang yung mga turistang Hong Kong nationals, yung mga nasa bus. Yung bus hostage, yun yung unang pagkakamali ni Ngoy Ngoy noon sa mga Pilipino. Doon natin nahalata na nabudol tayo. Pero noon, at least kahit papaano, obvious na nabudol tayo. Kung kayo man ay bumoto noon kay Ngoy Ngoy. Salamat po, Pogi Bako. Pero ngayon iba yung pagkakabudol sa atin, apakalupit, 'di ba? Malala. But anyway, punta po tayo sa vlog ni Spokes Harry Roque. Dito niya po binanggit kasi nga na meron talagang gustong-gustong maging prime minister. And sa mga susunod kong vlog, si Senadora Amy talagang binabanat-banatan na rin po ang kanyang pinsan. And dahil nga po ito, kumbaga pinangunahan na ni Spokes Harry Roque ang pang-aakusa sa pinsan ni Senadora Amy na gustong-gusto talaga maging Prime Minister dahil wala ngang chance maging Pangulo ng Pilipinas. Going back doon sa pagiging, di ba, mas pogi naman talaga kung tutuusin si Donald na kay PRRD, pero mas mahal ng tao ang mga Duterte kesa sa pinsan ni Senadora Amy. No matter how pogi, no matter how aristocratic or what, no matter how, di ba, mukhang Espanyol, lahing, di ba, lahing Kastila ang mga yan, mas gusto ng mga Pilipino ang dugong Pinoy na katulad ni PRRD. Nakakalimutan pala ang itsura, no? Kapag nakikita mo yung kaibuturan ng puso ng tao. Tama po yan. Oh, hindi. Ako kaya, mas maganda kaya ako kay Anes? Kay Lucifera? Maganda ng kalooban, maganda pang mukha, ganun ba yun? Si Lucifera kasi malaki ang mata, naisingit pang talaga, hindi ba? Let's listen to Spokes Harry Roque at kayo na po ang magsabi, kayo na ang mag-react kung siya po ay nagsasabi ng totoo or hindi. Well, ngayon po, I'm sure nakita nyo na yung paid political ad na pinapakita sa 24 oras. Ito po ay isang advertisement na ang tema ay EDSA Puera. In-EDSA Puera daw ang mga magsasaka para makinabang ang mga traders. In-EDSA Puera daw ang mga foreign investors, no? Sa lublob ko, ngayon kung EDSA Puera mga foreign investors, talaga namang Pilipino ako, no? Dapat talagang bigyan ako ng mas maraming karapatan sa aking bayan. Pero ang importansya nitong political ad nito, abay gumagasto sila. Bukod pa dun sa binulgar ni Congressman Edsel Lagman na nagbabayad sila ng 100 pesos kada pirma, at bukod pa dun sa mga nakakalap nating impormasyon na linilinlangan taong bayan, ang pinipirmahan nila ay para sa ayuda, abay ngayon gumagastos pa sila ng milyon-milyon para sa TV ad. Alam niyo po yung milyon na yan, yung TV ad na yan, hindi bababayan sa 2 milyon kada 30 second there. So talagang maraming pera sila para dito sa charter change. Kaya nga ang tanong, abay yan ba ay galing sa kaba ng taong bayan? Because after all, merong extraordinary expenses ang Kongreso, no? At miskin di aminin ng Kongreso na silang nasa likuran nito, yung kanilang gustong baguhin sa saligang batas, na baguhin yung seksyon ng saligang batas na nagsasabi na kapag Kongreso nag-propose ng amendment sa ating saligang batas, dapat voting jointly. Ano ibig sabihin yun? Mawawalan ng boses ang Senado sa kahit anong pag-amenda sa saligang batas. At syempre, ang alam naman natin, ang talagang babaguhin ng mga mababatas sa mababang kapulungan para maging parliament at magkaroon ng prime minister. Dahil ang hinihilalang speaker, ang sabi nga ni Manang Amy Marcos, nais magpresidente pero hindi mananalo. So ang gusto nila magkaroon ng prime minister at mapalitan ang Kongreso, maging parliament at mabuwag ng tuluyan ang Senado. Alam mo naman po, ginawa rin yan noong panahon ni Presidente Marcos. Naalala nyo, nagkaroon tayo ng Prime Minister Cesar Virata.
at nagkaroon nga tayo ng batasang pambansa na wala ng Senado kasi binuwag nga ang Senado matapos madeklara ang martial law. Pero alam niyo, sa aking talagang paningin, ang Parliament, mas madali talagang mamuno ang mga trapo dyan. Kasi mananalo lang siya sa distrito niya. Pag nanalo na siya sa distrito niya, ang kanyang kakampanyahin na lang yung mga kapwa, mga politiko. At madali na yan ma-influensyahan dahil kung ikaw naman ay Prime Minister, ikaw mabibigay ng pondo. At lahat ng kongresista, galing po ako dyan, ang kanilang number 1 na mission ay makauwi ng proyekto sa kanilang mga distrito. Dahil kada proyekto, meron din kita ang mga korap, mga porsyento sa mga proyektong pampubliko. So, ang tanong, coincidence lang ba na lumabas yung advertisement kasabay ng pag-ikot ng papel para kumuha ng pirma ng taong bayan? Naku, pwede ba? Huwag nyo naman insultuhin ng aming mga pag-iisip ng mga Pilipino. Hindi po yung coincidence. Yan po yung kabahagi talaga ng concerted effort na habang gumagalaw ang mga kongresista at iniimpluwensya ang mga mayor sa mga iba't ibang distrito na ipamunbud itong pirma nito sa mga barangays, nariyan din ang paggastos ng pera para ikondisyon ang isipan ng taong bayan na kinakailangan ng charter change. Ayan. So meron pa po kasing pa-TV ads aside from dun sa namumudmud ng 100 pesos para magpapirma, mga ate at kuya, dun sa People's Initiative Kuno. May TV ads na nga and milyon-milyon na nga, sabi ni Spock Sari Roque, ang bayad sa TV ads. Naalala ko, mga ate at kuya, noon nung tumakbo si PRRD ng 2016, ang alam ko po, ang bayad sa mga ads, 15 minutes, 250,000. Ibig sabihin, isang minutong patatakbuhin yung ads, 2016 pa yun ha, isang minutong patatakbuhin yung ads, 1 million. 250,000 sa 15 seconds eh. Oh. Yung maigsing mga ads sa TV na 15 seconds lang, 15 segundo, 250,000 na. Depende pa yun na kung kailan i-ere. Siyempre, pag prime time, baka mas mahal. Yung tipong ang palabas ay yung Batang Quiapo, ganyan. Yung mga 7 p.m. onwards, panggabi, baka mas mahal. Even sa mga noontime show, di ba? Like, Showtime. Thank you, Ate Mia. So, gumagastos talaga. Malamang pera ng taong bayan yun. May confidential funds, may extraordinary expenses, at walang liquidation. Walang accounting, certification lang na nagastos. Anong klaseng lower house meron ang Pilipinas? Gusto nilang mabuwag ang Senado sa gusto nilang mangyari. Grabe ang effort, may pa-TV ads, may papirma na may pa 100, may bribery daw nga raw, sabi nga ni Spock Sari Roque. May effort talaga na mai-push ang charter change or ang baguhin ang konstitusyon natin, yung correct. Gusto naman ng karamihan, gusto ko nga kung tutuusin eh. Actually, yung ibang Pinoy hindi alam yan. Pero gusto ko mabago yan. Pero sino ang magbabago? Yung current Congress ngayon? Na pinamumunuan ng pinsan ni Hello Kitty? Magtitiwala tayo? Kung katiwa-tiwala ang kanilang gagawin, hindi sila manggagapang ng pagpapapirma. Hindi sila mag-e-effort na gumastos ng TV ads. 'Di ba? Hindi nila isisikreto 'yan kung katiwa-tiwala 'yan. At People's Initiative 'yan, wala dapat politikong makialam diyan, taong bayan ang mag-i-initiate. Mahirap 'yan ha. Mabusisi rin, matrabaho din. Pero since nga mukhang walang chance manalo yung poging pinsan, ay dadaanin na lang sa ganito. Gustong-gusto maging Prime Minister. So powerful pa rin. Kahit hindi Pangulo ng Pilipinas. Kasi hindi talaga siya kahit anong papogi niya eh. Hindi siya ubra kay VP Sara. Or kahit sinong tumakbo. Halimbawa, tumakbo si Senator Bongo, tumakbo si Isko, tumakbo si Raffy Tulfo. Hindi siya ubra. Kahit pinsan na yan. At kahit kung saan nakikita na, sama pa ng sama sa mga travels. Well, maging Prime Minister kaya siya? Maloko kaya ang taong bayan sa mga papirma-pirma, mga pa-ads-ads na yan? Ano ang gagawin nila para manatili sa pwesto at maging powerful kung hindi sila mananalo sa 2028 elections? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.